Diba? Kaya po, sa lahat po ng ating mga nararanasan sa buhay, mga pagsubok, yun lang pwede tanong sa Diyos na, Lord, bakit ka kami? Masabihin ni Lord sa inyo, bakit hindi? Ano? Bakit hindi? So lahat ng ating pinagdadaan sa buhay, may purpose po yan. Kahit gaano kasakit, kahirap, ay alam mo ng Diyos. Alam mo ng Diyos yan. At ang isa kong sigurado doon, God is in control. Ano ba? Sabihin mo sa asawa mo, God is in control. God is in control. Kahit kung gaano kahirap, mukhang imposible, God is in control. Nawawalan na kayong pag-asa dito sa ating bayan, sa Pilipinas, God is in control. Lilipas din yung mga politikong yan, mamamatay din silang lahat. At mapapalitan sila ng mas bago, mas bata. Na hopefully, sila ho yung inaasahan ni Rizal. Yung mga pag-asa ng bayan. Okay? And then, salita ng Diyos. Ito nakakalungkot. Babalikan ito. Parang narinig ko sa aking presentation, babalikan ko na. Yan. Sabi ho ng ating isang santo, si St. Jerome, ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Kapag hindi ka nagbabasa ng banal na kasulatan, ng banal na Biblia, pag mangmang ka sa salita ng Diyos, hindi mo kilala si Kristo. Kasi naroon mo yung talambuhay ng Panginoong Jesus eh. Hindi pa sa talambuhay, salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Okay? So, short history po ng Bible. Tayo po ang nag-compile niyan, mga Katoliko. Tayo ang nag-determine ng canon, yung tinatawag canon of the Bible. Kung sinabi yung canon of the Bible, yung listahan ng libro na official, na sinasabi po natin ito yung inspired word of God. Ito yung mga libro na kasama dun sa Biblia. So tayo nag-determine yung mga Katoliko, around year 300 to 400. So yung Biblia ng mga Protestante, sa atin dinugaling eh. Pero nakakalungkot po, hindi ho natin binabasa ang salita ng Diyos. Hindi ho natin pinag-aaralan, hindi ho natin pinagmumuni-munihan, kasi busy ho tayo sa swipe, scroll. Diba? Yung oras natin sa amin para sa Panginoon, di oras para sa pagsasunod. Lahat po naman tayo apektado niyan. Pare-pareho po tayo. Kasi yung cellphone, para ho yung magic device. Yung cellphone, pag tingin mo ng isang tingin, maya-maya, 2 oras nang nakalipas. Gano'n yung magic. Pag tingin mo ng isang tingin, maya-maya, dapat kaya pala mag-sign. Kaya magic device o yan. Pag tingin mo. Di ba? Ito po sa 2 oras, nahigop ka na. Nahigop ka na doon sa tinitingnan mo. Yung anak, nakasama mo naman, ito, iniintindi. Dahil nahigop ka na Yan, okay? Sabi ko po, Francis, pag kumumpisan ka, huwag kang matakot. Wala akong kasalanan na hindi pwedeng patawarin ng Diyos. Lahat po ng mga karumaldumal na krimen, lahat, kayang patawarin ng Diyos. Lahat po nung nakapatay, nag-rape, nag-droga, lahat po yan, kaya lahat itong patawarin ng Diyos. Alin lang mo, hindi kaya patawarin ng Diyos. Yung kasalanan, hindi ho natin hinihingi ng tawad. Hindi ho, kaya patawarin ng Diyos, ayaw ho natin Di ba? Ayaw natin humingi ng tawad. Hindi ho natin ibigay sa Diyos. Paano pa patatawagin? Okay? Banal na misa. Banal na misa. So ito ho ang ating source and summit of our Christian life. Sinabi, source and summit, bukal o pinagmumulan at rurok ng ating buhay Kristiyano. Yung banal na misa, yung banal na Eucharistia. Kasi nga ho, ang tinatanggap po natin mismo ay ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus. So assignment ko sa inyo, dahil ito pinag-time natin, hanapin po ninyo online, marami po kayo makikita. Ang tawag po doon ay Eucharistic Miracles. Eucharistic Miracles or Miracle of the Holy Mass. So yun po mga consecrated hosts, nung kauna-una nung miracle, nung banal na misa, yun, dinocument din sa KMJS. Ni Jessica Soho, dito sa Lanciano, Italy, lalo yung pare na nagmimisa, nagko-concentrate ng katawan, dugo ng Cristo, ng bread and wine, to become the body and blood of Christ. Habang kino-concentrate niya, iniisip niya, ito yung tunay na nagiging katawan ni Cristo. Tunay ba ito?
pari na ho yun, pari na yun. Ito kay tunay. So after ho yung misa, yun yung kanyang consecrated host na nilagay ho yun sa monstrance, nag-bleed, nagdugo. Hanggang ngayon ho, nagdugo pa sa lansya ng kanya. O kayo makakapunta doon. Pero kung ngayon ho, ganyan makita. No? Lansya ng Italy, yun yung kaunang ng miracle na yung consecrated host, yung katawan ng Panginoon Jesus, sa Banal na Eucharistia, ay nagdugo. Ano po? Nagdugo at naging laman. Nagdugo at naging laman. So marami po ang mga Eucharistic miracles, around 100 plus, all throughout the church, all throughout the world, and all throughout history. Ano po? All throughout history. So, ibig sabihin ko, marami na akong patunayan eh. Madaming patunay na iniwan ng Panginoon upang tayo ay manampalataya. Yun yung mga pagpapagaling ng mga may sakit na wala ng lunas. Di ba? Yung mga nagdidibusyon kay Padre Pio, nagpunta sa Lourdes, sa France, na gumaling, ang sabi ng doktor ay wala ng gamot. Di ba? Yung napaka-clear indication ng mga miracles. Clear indication, mga himala ng Diyos. Okay? Ayan. Ano ba yung prayer? Pakipag-usap sa Panginoon. And at the same time, sabi ko dito, basahin natin sabay-sabay, prayer is intimacy. Prayer is intimacy. Into me, see. Intimacy, Lord, into me, see. Lord, tingnan mo ako at makita ko ang aking mga higbi, hinaing ang aking mga pangangailangan. Ano, so kung kayo ay mananalangin, ay huwag yung dadalas-dalasin. Ano po? Huwag yung dalas-dalas. At mag-take time. Ano po? Take time to pray. Take time to pray. Okay? At ito na ako pinaka-intimate encounter natin sa Panginoon. Kasi pag tinanggap natin ng Panginoon sa banal na misa, ano yun? Katawan at dugo, kaluluwa at pagka-Diyos. Ano tinatanggap natin eh? Mismong Panginoon Jesus. Body and blood, soul and divinity. Ito yung tinatanggap natin. So, wala nang mas intimate pa doon. Di ba? Yun nga lang ho, dalas-dalas tayo lagi pagkatapos ng misa. We should have stayed kahit 15 minutes after the Mass, or kung may Blessed Sacrament or Adoration Chapel ang simbahan, pwede ho tayo tumingin doon after ng misa, magdasal. Ano po, pero dahil na tayo lagi nagmamadali, ano, hindi natin ma-appreciate ngayon ng Panginoon Jesus sa tinatanggap natin. Hindi natin mapakinggan, may binubulong pala sa iyo, Brother Romy. Ano? Okay? So, ano, picture na yung mag-anak. Dahil ako kami para ho kami laging mga bibe. Ako kami yung mag-anak para laging bibe, sama-sama. Ano, nakapila. Ano? So, kami yun yung nakabulatan ko na, nakabulatan na naman ni Girlie. Kasi si Girlie ay laki ho dito sa Couples for Christ, o ang aking mga sister-in-law, ano? Yung kanilang pamilya dito nahubog. Ako naman ho, yung aking mga magulang, hindi yung nagpunta ng Couples for Christ. Pero ino-honor ko yung aking parents. Dahil ho, lagi ho kami tinatala sa simbahan every Sunday. Siguro kung sa Lakwadiano ako lagi tinatala, di ba kaya hindi ho kami nagkakilala ng misis ko. Dahil hindi ako sana na-involve sa Singles for Christ, hindi ko siguro nakilala yung nag-invite sa akin. Ano po? Yan. So, mahalaga ho na dadalitunin niyo yung pamilya ninyo sa simbahan. Kasi dalawa lang naman ang pamimilian ninyo. Either dadalhin nyo sila sa simbahan o hindi. Yun lang ang pamimilian ninyo. Dadalhin nyo sa simbahan o sa SM. O sa munisipyo. Sa munisipyo. Ano? Yun lang ang pamimilian ninyo eh. Yan. Okay? Ano po ba? Okay? Ito pa ho. Pananalangin. Ano po? Pananalangin. So napakahalaga ho na nagdadasal ng pamilya, mag-asawa. Ito, magdarasal ng Santo Rosario. Sabi po ni Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together. And pag tinignan niyo po yung mga aparisyon ng Mahal na Birhen Maria, mga aparisyon, yung mga valid, muna natin tingnan yung lipa, hindi ko consider na valid, para dahon tayong issue, lahat ng valid na aparisyon. Yung Lourdes, yung Fatima, yung Lasalet, yung sa Akita sa Japan. Alam niyo, ang message yun doon, pare-pareho eh. Pare-pareho ang message yun ng Mahal na Birhen eh. Pray the Rosary.
everyday. Ito ang common. Ilang taon na nangyari yun? Daan taon na. Parang 1840s pa yung sa Lazaret. Tapos so sa Lourdes, 1800s. Tapos 1917 yung Fatima. Tapos yung sa Akita, Japan, 1970. Sandaan taon na lumipas yung panahon sa ating mahal na ina. Magdasal ng Santo Rosario, araw-araw. Ano ba? Magdasal ng Santo Rosario, araw-araw. Nasabi ko yung St. Padre Pio, the Holy Rosary is the weapon. The weapon, ang armas po natin. Kasi, pag tinignan nyo, tayo na lang ang bansa na majority ay mga Katoliko, Kristiyano. Tayo yung majority sa population natin, tayo yun. Pag tinignan nyo ang ibang bansa, marami yung ay mga wala nang pananampalataya, Muslim, ibang relihiyon, atheist, So, pag tinignan nyo ninyo, ay talagang tayo nga lang din ang bansa na walang divorce at walang legal abortion. Tsaka bukod sa Vatican, ano ng Vatican, magkaganon hindi yun. So, ang Vatican at tayo na lang yung dalawang bansa na walang legal abortion at tsaka divorce. Ano po? Kaya po, yun talaga ang ating panlaban. Dahil ang gusto ng demonyo ay sirain kayong mag-asawa, sirain kami mag-asawa. O sabihin mo sa asawa mo, hoy, mag-ingat tayo. Sige, ayaw na doon. Brad, kapangit naman na yung pagsabi, hoy. Sabihin mo darling, sweetheart, cupcake. O yan. Sabihin mo, pero kung limit ninyo, tawagin mo sabihin nyo, hoy, sweetie pie, mag-ingat tayo. Mag-ingat po tayo. Kasi ang demonyo ay tunay at gusto ko kayong sirain. Gusto ko tayong sirain. Yun ang mga leader dito ng Couples for Christ, gusto ko kayong sirain. Hindi ko tayo accepted. So ang demonyo galit sa atin Kasi natulong tayo sa Panginoon magtipon. Natulong tayo sa Panginoon magtipon. Okay? Yan. So, ito pong sunod, is about the Couples for Christ. Ito po, isisingit ko lamang. Kita ko ng lahat, mabait, versus tunay na mabuti and kalugod-lugod sa Diyos. Kasi yung mabait na salita, subjective po yun. Pag sinabi ko ng aking in-laws na anong kagabihan na mabait pa rin manugang kong marin, sa paningin nila yun. Hindi ko, sa paningin ng iba, baka iba. Nung kapitbahay namin, nakita kami, minsan nagsisinghalan din doon sa amin. O sabihin, mabait ka naman yung brother, hindi, napapalit nasinal din naman subjective mo kasi pagiging mabait So, kailangan natin, tunay na maging mabuti. Kasi ang gusto na Panginoon Kasi yung kabanalan yung tunay na mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Hindi yung mabait lang, kasi yung quote-unquote mabait, ako sa tingin lang ng iba. Sister Debbie, at si Brother King John, di ba? Si Brother John, yung mabait, subjective yun. So, kailangan po natin maging tunay na mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Sabihin mo sa asawa mo, ikaw ay tunay na mabuti at kalugod-lugod sa akin. Okay? Para kung nagpukulit ang pendulum nila, ayaw ng maniwala. Yan. So yun po ang gusto ng Panginoon, to do His will. Gawin mo natin yung kanyang kalooban. Kasi maraming tao, hindi na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Anong ginagawa nila? Kalooban nila. Di ba ang panalangin ng Panginoong Jesus, Ama namin? Mapasabi na ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Panalangin ng iba sundin na ang kalooban ko. Kalooban ko. Yun yung danger yung ating kagustuhan na we want to be in control. We want to be in control. We want to be the one who is in charge. Gusto natin. Yung danger and temptation sa atin. Okay? So, yung Couples for Christ po. So, kagayon itong organisasyon, the organisasyon ng Couples for Christ, mayroon ng vision and mission statement. Diba?
mga school na pinasukan natin, may vision and mission. Yun yung mga pinagtatrabahoan ng inyong kumpanya, may vision and mission. So, ganun din po ang Couples for Christ, may vision and mission. Diba? So, yung maiksing version ng vision ng Couples for Christ ay families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. Ano po? Pamilya sa Banal na Espiritu, namumuhay sa Banal na Espiritu, na nagpapanibago sa mukha ng mundo. Ano po? Yun po yung maiksing version, pero ito yung mahaba. Sasabihin po natin ng Mrs. Cole, mamaya yung babahagi ng konti. So, ang mahabang version, moved by the Holy Spirit, one with the Catholic Church, blessed to witness to Christ's love and service. Couples for Christ is a united global community of family evangelizers that sets the world on fire with the fullness of God's transforming love. Now, so alin ang gusto yung sauluhin? Yung mahaba o yung maikli? Pareho! Pareho din yung sasauluhin. Ano? Ay pag tinanong ko kami ng mga ibang leader hoy, tumawag na nga din mga participants sa mataas na kahoy. Ating ipaparesent yung yung vision, yung mahaba. At sabihin hoy, ano yung vision na mahaba ng Couples for Christ? Hindi yung sinabi sa amin ng speaker. Yun no, so kailangan natin saluhin. Maiksi at mahabang version. Saka yung ang maganda sa mahabang version, ay nakapulaw mo yung ating simbahan. Tayo kaisa ng simbahang Katolika, hindi tayo kahiwalay. Bagamat ginagawa ko itong sharing sa Central School, pero ito ay karugtong extension ng ministry ng ating simbahan. Ng Ministry for the Family, ito ginagawa natin sa CFC. Okay? Alam naman yung vision, meron yung exit, meron yung mahaba. Salamat po kay Ate Santi, pinicturean mo niya. Kita ko. So, sabi po, sa mission natin, building the church of the home and building the church of the poor. So, ang atin yung kailangang itatag, yung simbahan natin sa bahay, parang simbahay. Kasi, yung tawag sa ating panawagan sa ating mag-asawa, to build the church of the home. Na yung ating pamilya ay munting simbahan. Ay Brad, ay nasa ng pare. Yun yung mga lalaki. Yung mga husband, si Kuya Marlon, ang pare sa kanilang pamilya. Sabihin sa mga anak, ilan ba ang anak ninyo? Dalawa, ayun, mga anak na kasi, okay, sabihin sa mga anak, mga anak, huwag lang sa inyo, kayo magkakasal. Hindi lang ako kahit ni Brother Marlon mag-visa. Hindi naman siya na-ordained huwag lang sa inyo, kayo magkakasal. Tayo ay mag-orasyon, maglulubi na. So, ang mga lalaki, Brother Roby, Brother John, ay dalawa ko lang Marlon, Marlon 1 and Marlon 2, Brother Marlon, si Ayn Bayaw, si Brother Morris, So tayo ang pare sa ating bahay. Hindi lang tayo hari, tayo ay pare. Hindi lang tayo hari, tayo ay pare. Okay? Building the church of the home and building the church of the poor. So tayo itong community ng Couples for Christ, matatawag din itong grassroots community. Grassroots. Ibig sabihin, pinakabot natin kahit yung pinakamahihirap ng mga tao. Hindi tayo dito exclusive. Hindi ang Couples for Christ, hindi lamang para sa mga edukado, o nag-aral, o yung mga nakatira sa subdivision. Ang Couples for Christ, bilang isang community, ang family renewal community ng Simbahang Katoliko ay grassroots community. Inaabot natin yung lahat ng tao, kahit yung pinakamahihirap. Hindi ko natin pinagbabawal ng sino man sumali dito sa ating komunidad. Amen? Amen. Kaya pag nakita nyo yung kumpare nyo, mahara-hara doon sa inyo, kapitbahay nyo sa sunod ng sale, i-invitahin mo ninyo. Okay ba? Kahit gano'n pa karaming bisyo niyan, kahit pagkano karaming bisyo, ay magbabakasakali ho kayo. Take chances, huwag nyo sasabihin na talamak na magsasabong, talamak na lasingero, wala na yata pag-asa. Wala akong gano'n. Sa pag-ibig ko ng Diyos, ay walang imposible. Sabihin mo sa kasama mo, hindi imposibleng magbago ka pa. Sabihin mo sa asawa mo, hindi imposibleng magbago ka pa. Yan. Nagtatatawa ko mga sa likod. Ito daw ako mamaya.
Yan. So, statement of philosophy ng CFC, medyo mahaba, hindi naman siya napapasahin. Ang ibig sabihin nito, ang Conference for Christ ay pro-family, pro-God, pro-environment. Tayo din ay makabayan para yung mga nakapuso sa school. Ano? Tayo yung mga Diyos, makabayan, makabansa, makakalikasan. Ano po? And katulad ng simbahan Katoliko, meron tayo tinatawag na preferential option for the poor. Hindi yung pro-poor. Kasi kung sinabi tayo pro-poor, anti-rich tayo. Hindi ba sa simbahan lahat naman ay welcome? Mayaman, mahirap, lahat. So tayo, yung simbahan nga lang mo, mas may tinatawag na preferential option for the poor. Yung sabihin may special na pagkalinga dun sa mga abang, sa mga mahirap. Okay po ba yan? Yeah. Okay? At tayo din ay pro-life. Ano po? So, mamaya hopefully sa susunod, na-explain yung pagiging pro-life natin, yung paggamit natin ng natural family planning. Dahil yung mga members po ng Conference for Christ, ano po, hindi tayo exempted to fall into temptation of using contraceptive. Ano? Hindi tayo exempted doon. Kaya po kung sakali man kayo ay gayon, kailangan nyo itumpisal sa pare. Ano po? Kailangan nyo itumpisal sa pare na kayo ay nakagamit ng ganito, kayo ay nagkaganto, nagpa-opera ng gayon, nagpalaykit, halimbawa. Kasi ano yun? Hindi yung pro-life. Hindi yung sabihin sinasarado na natin sarili sa biyaya ng Diyos, ano, sa buhay ng biyaya ng Diyos. So kaya kailangan itumpisal yung mga ganung bagay. Okay? Pro-life. And then, kaya nga ako tayo ay, meron din tayong tinatawag, hindi yata nagsama dito, yung mga picture, meron din tayong tinatawag ng mga social development programs, yung program para sa mga charity, ano ba, mga charity na program ng CFC, ang tawag po dun ay, iba na ang pangalan ngayon, ang gagawang pangalan ay Answering the Cry of the Poor, o ang POP. Yun yung damit ni Kuya Sani, ano, yun yung nakita yun, Global Walk, yung nakalayo doon ng POP. Yun yung ay program ng CFC para tumulong sa mga mahihirap, pagtulong mo sa mga pagbibigay ng scholarship, pagbibigay ng pabahay. So, doon yung kasama. Ang pangalan lang nito may Bisyo Amari, iba ng pangalan. Pero doon kami nakasama yun. Okay? So, may ganito yung program ng CFC. Ang gusto ng ating komunidad, ng ating organisasyon, mapatatag ang pamilya. Okay? So, ibilis ang panahari. Pilit na yung business ko sa likod. Okay? So, babalikan po natin maya-maya. So, yan. So, pagkatapos ko kasi itong Christian Life Program, ayan ang gusto na gagawin natin, dahil tapos na. Anong kasunod? Meron, yun ang tinatawag na household prayer meeting. Household prayer meeting. Kayo ay, yung kasama nyo ngayon sa discussion, ay magiging part ng isang tinatawag na household group. Household group. Anong ginagawa ng household group? Nagdadasal. Ano ba? Nagdadasal sa bahay, and it will become your marriage and prayer group. Ano? Support group ng inyong kayong mag-asawa, support group niyan, and then also prayer group. Ano? Lahat ng mga gusto mong ipanalangin, kailangan ng panalangin, ano? Diyan sila kasama ninyo para kalakbay, ano? Kalakbay ho ninyo sa ating pananampalataya, natulong po ninyo. Okay? So, mapapasa nyo kayo. So, kami yung early, meron kaming grupo, ito yung binigay sa amin na mga member ko namin, ano, so mga young couples po yung nahawakan namin grupo, ano, so yun, ito yung sa bahay namin ginawa. Sabi nga dati natin yung bispo, one great expression of love is presence. Kaya po, pag may mga household meeting ho, ayaw ay aattend pag may mga household prayer meeting. Bakit mahalaga kumatin ng household prayer meeting? Dahil nakakatulong po yun sa inyong mapalakas. Ano po, yung pananampalataya natin, lalo na pag may mga pinagdadaan ng problema. Ano, makikita mo na, Lord, kabigat na akong problema makikita mo na pag-adan sa social prayer meeting, hindi ko pala mabigat yung problema na, Lord, gusto ko yung mabigat pa pala. Ano, masabihin ko yung, Lord, ay ano nawala na akong trabaho. Yung kasama halimbawa ay nasunugan pala. Akala mo ikaw ay pinagsakalupan na ng langit at lupa na wala na ng trabaho. Ay mas maganda pala yung kasama mo, si CFC, ang household mo, nasunugan, pero natin pa rin. Ano? Kaya makikita mo doon na
hindi ka nag-iisa, may karamay ka. Okay? Meron po kayong karamay ng kasawa. Okay? Kaya atin po kayo. Atin po tayo. Okay? Ano pong ginagawa sa House of Prayer meeting? Nagdadasal, kagaya yung ginagawa dito sa CLP. Kumakanta rin, nagdadasal. And then, nagsisharing din, nagsisharing kayo after ng talk, mayroon din gano'n. And then, ano po yung inabakan nyo lagi? Dito sa CLP. Merienda. Kainan. After ng pagdarasal, may kainan din. Ano po? Dahil makapag-uusap pa kayo mahilo, hindi na natin susunod. Kaya dapat pakainin. Kasi pag sa prayer meeting, dasal, kung may pag-uwi, himatay. Saan na nanggaling yan? Yan. So, meron din ongoing teaching information. May resibo ako, kasama ang tatay at tinay. Natundo kami. Yan. Okay, so tawagin din ako yung aking misis. Kung pabalik ko ako after nyo mag-share. Dahil meron din ako continue sharing. Hello po. Makakapayan ko din. Dito ko sa elementary school sa Central. Tapos yun nga, ang aking kapatid, ang aking tatay at nanay nandito. Mas parang, mas madali kasi mag-speak when you are in a different area o sa ibang lugar. Pero kapag nandun ka sa sarili mong teritoryo, tapos kilala ka ng mga tao, parang, totoo bang sinasabi nito? Parang, gano'n. Yun yung kind of parang challenge. So, yung isip ko ngayon. Tapos, ewan ko kanina, baka emotional lang ako. Parang babayan ko. Dahil naalala ko, na-remind lang ako na kami ay... na-remind lang ako nung kami bata. Doon kami sa parish hall. Sorry po ha. Baka hormones. Doon kami sa parish hall na luma dito sa simbahan, pinag-CLP ang mga nanay. Kasama ako, tapos may speaker. Ako ay batang maliit, parang si ate, yung aming pangalan, 7 years old. Tapos naalala ko pa yung talk noon na mahalin ng Diyos, yung buong lakas, buong isip, buong kaluluwa, ganyan. Na CLP na mga ina yun, pero feeling ko, para din siya sa akin. So, kahit pala murang isip, pwedeng mataniman. So, we cannot say na, natapayan, hindi naman niya naintindihan yung mga ginagawang service. O kaya naman, tayo na lang magdasal mga adult dahil yung mga yun naman, ano na maglaro, o magpag-cellphonein mo na lang. So, parang, alam mo yun, kailangan po nating magsimula sa maliit na buto. Diba, yun po yung message kanina at opening message ng aking asawa. Parang maliit na buto. And ganoon din ang mga batang ito, maliit na buto, hanggang sila ay umusbong at hopefully mamunga. Pakiramdam ko po sa akin, yung tinanim ng Diyos na buto through my inay and tatay, nagbunga. Dahil kung hindi po nagbunga, wala po kami dito. Baka po nasa SM o kaya ay nagsascatter, nagsascatter or ano yung mga not so good. Pero sabi ko nga po, Sunday, pahinga. Kami po yung maagang gumising dahil una sumimba. May inattendan pa po kaming activity din ng couples furnace kanina. Tapos, let's remind ko na to. Sa PSU, yan. And then, tapos ngayon po, CLP, we could have spent our day sa ibang bagay, pero nilalaan po namin dito. Alam niyo po, may kasabay po itong CLP na ito dun sa amin. Yung household po namin, our little group, meron po kaming, nag-initiate din po kami ng isang CLP din. Mas madami po kayo, konti lang po yung aming harvest, kumbaga, pero ginawa din po namin yung sakripisyo na hindi po ganitong kadaming service team, as in kami po ay mga 10 or 6 couples lang, isang household lang na nag-conduct ng CLP doon sa aming lugar. So, yun po, sabi ko, every Sunday, para mga batang ito ay, Mama, bakit ka sa CFC? Mama, meron ng CLP. Tapos may mga kalaro na sila doon na sila, doon na nila nasuspend yung kanilang weekends. At ganyan din kasi yung home para sa akin, dahil yun din ang naging home na
binuo ng inay at tatay para sa amin. So sabi ko nga, yung yes ng mga inay noon ay inaamin namin ngayon. Yung po nga ang ate at ang bayaraw si Kuya Morris. At ang akin pong ate din na isa, wala po sila dito. CFC din po sila. Tapos kami po, kung hindi po ako nag-SFC, baka hindi ko po nakilala ang aking mapapangasawa na di hamak na mas pogi at mas mabait. Mabuting tao. Yun. So, marami pong biyaya ang hatid ng Diyos through this community. And sana po ay manatili po tayo dahil alam niyo po, in conducting this, may mga nagsasakripisyo din. Hindi lang po kami na napunta dito. Kami po pala taga Batangas City. Doon sa may malapit sa Tabangao, yung malapit na sa Shem, yung malayo. Tapos, meron po dito mga nag-rosary doon sa dulo para sa atin. Meron pong nag-prepare ng merienda. Meron pong facilitator na mag-ipag-usap sa inyo. Kahit hindi naman natin sila friend at first. Meron pong mag-agang pupunta dito, magpa-practice para kumanta. So, they spend a lot of time, talent, and resources, treasure para po dito. So, kung susumahin po natin, ganun po talaga eh. Ganun, minahal tayo ng Diyos. So, ganun din dapat tayo. We have to be intentional with our relationship with our husband, in building our family. So, talaga pong sisikapin natin. Naalala ko po yung isang homily ni Father Gabby dito dati. Ang pag-akyat sa langit ay parang mayroon ng dalawang pakpak. Hindi isa. Para pagmamahal sa Diyos, saka pagmamahal sa kapwa. Hindi pwedeng isa lang na mahal mo lang ang kapwa, but you don't love God. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos, pero ang tapang mo naman sa asawa mo, o kaya naman, tapang mo naman sa mga anak mo. So yun, kumbaga po ay, it has to be, kailangan balanse, kailangan pareho natin ginagawa. And I'd like to take this chance din po to honor ang aking mga magulang. Salamat po sa inyo kabutihan. Wala naman po perfecto. Kami po ang family po namin, hindi po perfect. Pero may papagmalaki ko po na ang aming pamilya ay mabuti, ang aking mga magulang, naglilingkod sa Diyos, tsaka hindi nasusubulan. Chismis yan. Kasi may issue daw. Hindi nasusubulan. I mean, ang prinsipyo talaga ay nasa tama, nasa mabuti, kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Kasi yun naman po talaga. Lagi ko rin po sinasabi din sa mga talks namin na every time we wake up, we're getting closer to our death. Baka po na-spend na nga natin yung 3/4 of our lives o kalahati ng ating buhay. So, bawat gising mo, -1 na ng -1. How much time do we have? How much more time do we still have? Baka po kaunti na lang. Kaya po, pag na-realize po natin yun, huwag na po natin sayangin. Hindi ko po yung sinasabi para mag-attend kayo lagi at mag-household kayo kasi hindi naman po ito para sa amin. It's up to you kung ano pong gusto natin isulit sa Diyos. So sana po ay, ang goal po namin pamilya ay magkasama-sama sa langit. Dahil hindi naman po yun dito lang natatapos. May magandang buhay ka dito, ang measure of success ay nakapag-travel ka, mayaman ka, nakakatulong ka sa kapwa, maayos ang pamilya mo, hindi po yun. Ang tunay na success ay kung makakarating ba tayo sa langit at nakasama tayo ng Diyos. What a tragedy it would be kapag nag-CLP, tapos na-impyerno pa. Ano po, kaya po, sana po, sa tulong, awa, grasya ng Diyos, mapagsikapan po natin ang buhay na mapili kung ano po ang pinakamahalaga. Yan po ay ang Diyos at ang pamilya. Sabi po sa Fatima, the final battle will be against family. Talagang sisirain po ng Diyos ang pamilya, ng enemy, ng devil, ang family. Without us knowing, akala po natin napakasimple. Alam niyo po, may mga mag-asawa naghiwalay dahil sa toothpick o kaya dahil sa, alam niyo po yun, accumulated inis, frustrations, galit, nagsama-sama na. Dahil ganyan po ang trabaho ang demonyo. Kung kami po ay nagpapahinga sa CLP, sila po hindi nagpapahinga. Nasa bahay na kayo, tinutokso pa rin tayo.
So, let us be on our guard, let's put on our guard, and pagsikapan po natin pare-pareho. Dahil hanggang tayo po'y buhay, may magagawa naman po tayo. Pwede po naman natin piliin kung ano ang pinakamahalaga, kung anong makakapagpabanal sa atin. Last na po. And let us offer, marami pong mga grasya na hindi natatanggap ng tao dahil hindi natin hinihingi. Meron po kami laging suot yung miraculous medal. Yung pandemic, namigay po kami nito sa mga tao sa daan, sa mga kung sino-sino pinabibigyan namin. Dahil yung miraculous medal, yung si Saint Catherine Labouré, nung nagpakita sa kanya si Mama Mary doon sa France, nakita niya na yung race ni Mama Mary, may mga jewels, may mga crystals, pero hindi kumikinang. Sabi ni Saint Anne, bakit po hindi makinang yung mga kristal na nandyan sa race ninyo? Sabi ni Mama Mary, ito yung mga grasya na available para sa inyo, na hindi nyo naman hinihingi. O hindi naman hinihingi ng mga tao. Kaya po ang prayer ko minsan, Mama Mary, ako na lang po yung mga yung mga hindi hinihingi na ibang tao, and I offer it. Para sa aking kapatid, para sa aking magulang, para sa ibang tao, para doon sa nadaanan ko sa Facebook na nabatay, para sa madaming injustices. And i-offer po natin, our little sufferings, i-offer po natin. Everything could become a prayer kapag po in-offer sa Diyos. Meron pong leak sa Bible namin, hindi laging may basa. At nung nakaraan, so minsan po kailangan kong linisin at i-mop. Kapag po nag-mga map ako o kaya po nililinis ko yung iniisip ko po yung kailangan ng panalangin. Bakit ko para dun sa namatay namin ng kaibigan. O kaya naman ito para sa inay, para hindi na siya high blood. Alam niyo yun, wala ako doon. Dahil nagkaroon siya ng high blood episode last time. So alam niyo, wala ako doon. But our prayers can go through places where we cannot go. Kung hindi ko kayang puntahan ng inay para ihilutin man lang o ano man, o pag-aay ng ang nararamdaman, pwede ko siyang ipag-usabi yun. Pwede ko siyang ipagpamisa, pwede ko siyang ihingi ng awa sa Diyos. And we cannot underestimate the graces, the power, the blessing, the miracle na kayang gawin ng Diyos para sa ibang tao. Because we offer our little sacrifices for other people. So yun po, baka po mapahaba na. Baka mag-retreat na ito. Salamat po. Yan, dito na, yan. Kamukha pa rin naman ang tatay, kabinay, ang tayo sa Bohol, sila yung coordinator pa ng Seekers Team. Okay? So, yun po, nakita ng girl kanina, nilalaw niya ang mga tatay at inay for saying yes. Tatay, gano'n kayo selfie? Anong year? 1992. Ano? O, pantay nung ninyo, 2026 minus 1992. Ano? 34 na. 34 na. So, ang kailangan po natin dito, mag-persevere. Ano po? Sabi ng Panginoon ang nagtsatsaga hanggang wakas ang siyang maliligtas. Diba? Nasa Bibliyo yun. Sabi ko, ang nagtsatsaga hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya sabihin mo sa asawa mo, ako'y magtsatsaga sa iyo hanggang wakas. Ano ang mangyari? Gusto ko i-share sa inyo ang kwento dahil ito pong talk number 7 ay related din sa last talk next Sunday. Ang title ng next Sunday talk ninyo ay Transformation in Christ. Transformation. Yun ang pagbabago, lubos na pagbabago sa Panginoong Jesus. Itong dalawang ito, pakisama lang sa manalangin, si Brother Chris Soriano, siya ay pumanaw last year. Siya ay dati naming Provincial Area Director, naman si Brother Arnel, ngayon siya ang pumalit dito kay Brother Chris, si Brother Arnel, na Provincial Area Director. Ito naman yung tinatawag naman natin sa CFC na Provincial Area Head. Yung Area Head, mga taga Manila yun, sila yung may handle dun sa Provincial Area Director at saka dun sa Council. Ang ganun structure dito sa CFC. Kaya kung pinapakita ang picture na ng mga mag-asawang are, dahil ho rin mga kwento ho nitong mga lalaking ito, mga brother lalo na, ano ang common? Ano ang common sa kanilang tatlo? Lahat po ng bisyo alam nila.
Lahat po ng bisyo, alam nila. Ayaw mo sa kanila yun ha, hindi ko ginichismisan sa inyo. Kundi ayaw mo sa kanilang mga sharing, yung mga kwentuhan nila sa mga conferences, lahat po ng bisyo, alam nila yung sa kanilang lingwahe. Maliban na lang daw sa manlalaki. Lahat po ng bisyo, alam mo yung tatlo, maliban na lang sa manlalaki. So, isipin niyo na lahat ng klaseng bisyo, yun, lahat po silang meron. Pero, tingnan nyo, kahit po ganun sila dati, sila ho piniling maging leader ng CFC. Ano tinawag na maging leader ng CFC. Kaya akong baguhin ni Lord. Kaya akong baguhin ni Lord. Kaya mo tayong baguhin ng Diyos. Ang kailangan nga lang ho natin ay mag-say yes lagi. Mag-say yes. Kasi ang Diyos naman natin ang hihingi, ang magsasabi sa atin na, ay Brad, pwede ka kang mag-garne, pwede ka kang mag-ganito. Ang Diyos naman para sa kanya naman. Yung mga kasama natin, pag kayo ay sinabihan dito na, ay pwede kang mag-ganito, ayun yung paanyaya ng Diyos. Yun yung tatandaan nyo, yun yung pag kayo yung tinanong na, Brad, pwede ka kang kayo mag-asawa ay tumulong dito sa ganitong klase ng service. Ang Diyos ko yun nag-iimbita. Kaya, yung yes ng tatay at inay, malayo yung nagkarating. Ay 1992 pa. Yun yung mga kasabayan nila, umalis na, malamang, di ba? Naglagas na po yung iba. At sila ho, nagpatuloy. Kayo ho kayo maalis dito. Narito na kayo Nabasa na ho kayo. Ay ilulublog nyo ho ng ayos. Huwag ho yung parang ligong ubak, o ligong aso, yung nakalabas yung mga ulo. Ilulublog nyo ho ng ayos. Ilulublog nyo ho ng ayos. Para ho yung gusto ng Diyos na gawin sa inyo, hindi mangyayari. Amen ho ba yan? Yan, okay? And then, kawali yan, in-honor ko ito si Brother Boyet de la Cruz. Kasi ito yung manager ng planta, assistant manager ng planta, kayo ko OJT ng college. Siya ko yung nag-invite sa akin. Siya yung nag-invite sa akin sa Couples for Christ. Ako yung magandang Couples for Christ sa singles, Singles for Christ. Sa ganito, kasama ko madaling mga may asawa, at saka yung mga matatandang binata, matatandang dalaga. Ang tawag ko nila Mega CLP. Hindi ko Mega. Ano po sa Mega CLP? Pati yung handmaid, servants, mga balo, lalaki, babaeng balo, mga single, mga couples na masama ko yun sa isang CLP. Yun ako na imbitahan. Noong 2007, natapos ko, November 2007, natapos ko siya ay March 2008. So kaya po ino-honor siya, dahil nakita ko sa kanya yung pagiging practicing CFC. Dahil po sa planta, every morning, may pagdadasal. Nagdadasal yung kasi yung planta na kanyang pinapatakbo ay planta ng kuryente doon sa JG Summit, sa Sinlong. Ngayon, every morning sa Toolbox meeting, laging magdadasal. Laging magdadasal. Sa simula ng week, siya ho muna magdadasal kasi simula ng week. And then pinabukasan yung mga mekaniko naman, yung mga kanyang mga subordinates. So doon ko nakita na, nung ako yung pinahino niya, although nung unang invitation niya, ako yung tumanggi, dahil ako yung bigawin talaga, nakaskip na. Pero nung sunod, sabi ko, pag dumatang na ito, invitahin na naman ako sa sunod, pagbibigyan ako. So yun lang yung istorya, 2009. So, I kept saying yes to the Lord. Anong gusto ng Panginoon na gawin, anong hinihingi sa akin, hanggang sa makilala ko mga misis ko. Sabi ko pa nga ako nung una, nung ako nasa Singles for Christ, ako hindi manliligaw ng anak ng coordinator. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako manliligaw ng anak ng coordinator. Yung mga tatay ko na coordinator noon, coordinator. Pero kinahin ko din yung sinabi ko, kasi nung una ko nung nakilala yung si Verdi. So yun. So, kung hindi siguro patuloy na yes, hindi, wala ko kami dito. So, kaya po kayo narito, may mission mo ang Diyos para sa inyong pamilya. May mission. May mission ba? At ang maganda dito sa CFC community, kahit kung saan kayo makarating na bansa, basta ko, present ko ang CFC, hindi lang kontakin, yung mga CFC doon sa bansa niyon, pwede ko kayong makipag-coordinate at meron tutulong mo sa inyo. Kung saan ang bansa kayo o lugar, mapupunta sa Pilipinas, sa ibang bansa, kayo yung makipag-coordinate sa mga CFC. Hindi yung kagandahan ng community natin. Hindi ko kayo nag-iisa literal. Hindi ko kayo nag-iisa literal. Okay?
So, ito po yung dadaanan ninyo, after po ng CLP, yung tinatawag na covenant orientation, direction retreat, siguro rin nababanggit ka rin dati, evangelization training yung pag-prepare before CLP, yung mga ganyan bagay, and then bibigyan din ako kayo ng covenant card, kagaya ng mga nasa listahan. Kasi yung covenant card ay paalala ng ating mga kailangan tungkulin, mga simple task natin as members po ng CFC. So meron po mga simple task tayong kailangan gawin. Kasi ba yun? Ayun. Okay. Ano ba? So ito po, yung aming pong covenant card, nasa ID ko rin. Ito yung mga listahan ng mga, kumbaga po mga simple task, maliliit na bagay yung pwede natin gawin. Para yung ating pinag-usapan ngayon, pagpapakala, pagpapalago ng ating pananampalataya, ay magagawa po natin. Ano po? So ito po, bibigyan po kayo niyan next week. So papasadahan ko lang mabilis. Number 1 po, ako'y mamumuhay na tagasunod ni Kristo. Pangalawa, itatalin ako ang aking sarili upang makapagtatag ng isang matibay, matatag na pamilya para sa Panginoong Hesus. Pangatlo, I will make myself available to the Lord for service. Available. And I will relate in love and loyalty to other families in CFC. I shall study and seek to grow as a Christian person in understanding and fulfillment of my marriage vocation. So, marami pa akong magaganda dito. Bukod mo sa CLP, mas marami pa akong magaganda. Yung mga conferences, retreats, napakalari po, magaganda. Mas mga powerful sharings, powerful talks, mga maririnig. Mula po sa ibang CFC, all throughout the Philippines, at iba po galing po sa ibang bansa. So, let us end this session with a prayer. Please remain seated and bow your heads and close your eyes as we pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O God Almighty, merciful and loving Father, we praise and glorify your name. Salamat po, Panginoon, sa Christian Life Program session this afternoon. Lord, salamat po sa pagsama po sa amin. Thank you, Jesus, for your faithfulness to us as married couples and to our families. Lord, salamat po dahil ikaw, Panginoon, ang tunay na tapat at hindi nagbabago kailanman. Kailanman, Panginoon, hindi mo kami sinuruan. Kailanman, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Lord, salamat. Narito po yung mga kapatid namin. Tinawag mo through this Christian Life Program, bawat isa sa kanila, bawat isang mag-asawa. Amin po silang ipinagdarasan sa mga oras nito. Sa lahat po ng kanilang mga tungkulin sa bahay, tungkulin sa kanilang trabaho. Sila po yung samahan mo, tulungan mo, Panginoon, at gamitin mabuting instrumento, Panginoon, upang mapalawig pang lalo ang inyong paghahari dito sa lupa sa pamamagitan ng simbahan. Lord, dinadalangin po namin ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, kalapigit ang pamilya at mga anak ng mga kapatid po namin narito umahatid ng Christian Life Program ito. Lord, stay with them, O God, and be their provider, Lord, sa lahat po ng kailangan nila, sa lahat po ng kanilang mga trials, sa lahat po ng mga challenges na meron sila sa kasalukuyang panahon at sa darating pa. Lord, manatili kang kasama nila at bigyan po sila ng grasyang kailangan nila upang maging matatag, Panginoon, ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. At ganun din, Panginoon, lahat po ng kailangan ng kanilang mga anak, nawa po ay magkaroon ng katugunan, ang mga bagay na kanilang pinagdarasal, Panginoon, magkaroon ng katugunan. At Lord, pinapadalangin po namin ang mga kapatid po namin nag-ilikod sa Christian Life Program na ito, ang mga service team, nagsasakripisyo, naglalaan ng kanilang oras, panahon, at kayamanan upang makapagkahay pa ng mga mag-asawa, patungo at mapalapit sa iyo. Ama, hindi po namin kaya nang wala ka sa amin, at nang wala ang Panginoong Hesus sa amin, nang wala ang Banal na Espiritu sa amin. Kaya po, hinihiling po namin na kami lagi niyo pong tatanglawan ng ilaw at init ng inyong pagmamahal. Ang inyong Banal na Espiritu ay lagi niyo pong sugo at lagi niyo pong ipadala sa amin upang sa ganun kami patuloy na mag-alab sa aming pagmamahal sa isa't isa bilang mag-asawa at ganun din sa pagmamahal sa aming kapwa. Lahat po ng ito yung sumamang dalangin namin sa iyo, aming Ama, sa ngalan, sa pamamagitan at sa kapangyarihan ng iyong bugtong na anak. At aming Panginoong Kristo, kasama mo ng Espiritu Santo, kayo din nabubuhay na lahat ng isang Diyos, noon, ngayon, at pakailanman ng kasawa ng hanggan. Amen. Sabay-sabay natin kasalin, papuri sa Ama,
sa Anak at sa Espiritu Santo, apartong muna, ngayon, magpakailanman, at sa walang hanggan. Amen. Mahal na ng langit sa Lolo, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. Santa Teresita ng Batang si Jesus, ipanalangin mo kami. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise be our Lord Jesus Christ, King of mercy, now and forever. Salamat po.